Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Oni, and Pastor says at the praise team. Good morning, church. How are you today? Yes. Praise the Lord. We are so blessed. March 16, 2025, tunay pong mabilis ang panahon, mabilis ang oras. Ibig pong sabihin ay mabilis po na pagdating ng ating Panginoon. So mahalaga, tayo po ay nananambahan. At welcome nga po ang lahat dito po sa malawakang gawang ito ng Bride of Christ Church. Simultaneously nga po tayo ay napapanood. Marami po tayong kasama. Of course, dito po sa lugar ng Bay Area ngayong oras na ito. Makasama po natin dyan po sa lugar ng Montrose, Sacramento. Parte ng Latrobe sa Oakley. At meron po tayong mga kapatiran dyan sa parte ng Las Vegas. Of course, simultaneously po, merong gawain ngayon dyan po sa lugar ng Chicago, Illinois. Diyan po sa lugar ng Indochina, of course, sa Pilipinas, sa Asia, sa Africa, sa Europe, South, North America, and even sa Antarctica. Palagi po natin idinideclare, God loves you. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, God loves you. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po na mahal tayo ng Diyos. Lord. Mahal po tayo lahat ng Panginoon. Amen. At tayo po ay hindi nawawalay sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po marami nagsasabi, ano ba yung Bride of Christ Church? Tunay po ng Bride of Christ Church is a full gospel, Bible-based, Christ-centered, spiritual church. Truly our mission is to bring all people to the kingdom of God through the saving and transforming power of our Lord Jesus Christ. Amen. So tunay nga po ang gawain ito ay masaya, masigla po ang gawain. Amen. Sapagkat dito po sa lugar na ito ay nag-ooperate po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kitang-kita po natin sa ating buhay ngayon, ang banal na Espiritu ay nag-ooperate sa ating buhay. So paano natin malalaman yon? Kasi meron tayong joy sa ating mga buhay. Tingnan nyo nga po ang mga kasama natin katabi sa oras pong ito. Kung sila may joy, meron po bang kagalakan? Of course, meron po tayong kagalakan. So ngayong umaga, bago tayo dumako sa message, ay dadako po tayo sa ating declaration. May I request everyone to stand up, please. Lahat po ay inaanyahan tumayo. Dito po sa harap, diyan po sa likuran ng ating pong sanktuaryo ngayon. So gawin po nating panalangin ito ng ating mga puso. So Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit. The way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Hallelujah. So excited po ba tayo palagi sa salita ng Diyos ngayong umaga? Amen. Amen. So ang ating pong speaker, walang iba kundi ang co-pastor ng Bride of Christ Church dito po sa lugar ng Daly City, California, United States of America. I-welcome po natin Pastor Evelyn Acacio Cruz. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. Amen. Yan, ang ganda po ng mic natin. God is good! And all the time, God is good indeed.
Hindi ko na kailangang sumigaw. Ang lakas ng reception. First time. Okay. So, umpisahan po natin ang umagang ito. Sino dito sa inyo ang walang gawi? Ayun, gawi. Habit. Lahat tayo may kanya-kanyang habit. Ako, una kong naalala, yung mga tao na inaamoy ang pagkain bago kainin. That's a habit. Yung mga tao naman na laging kinukusot yung ilong, that's a habit. Meron tayong mga habit, meron naman kumikindat kahit walang kinikindatan, that's a habit. Habit is something that we do over and over without us thinking about it. So, yun yung habit. Meron tayong habit na bago tayo pumasok, lahat, marami tayo. Maski sa paggising pa lang sa umaga, ano yung habit natin bago tayo matulog. Kaya nga minsan, sa trabaho, nagkakaroon ng problema kasi there are some people who are working through reflexes. Hindi na nag-iisip. Kagaya sa pagmamaneho natin, minsan hindi ka na nag-iisip, reflexes na yung pinagagana natin. Kaya dapat, meron din tayong reflexes, meron din tayo dapat, nag-iisip din tayo. Iniisip natin yung mga bagay-bagay. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan yung habit? Kasi, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if we are in Christ, we are a new creation. Sabing ganon. The old is gone, the new has come. So, yun yung mga bagay na dapat nating makita. Nasa introduction pa lang tayo, kaya wag muna natin puntahan yung title. Ngayon, sabi nga, ang ganda talaga ng mic. Na salamat sa Diyos, ang ganda ng mic. At binigyan tayo ng Diyos ng magandang mic. Kasi weakness ko yung humawak ng mic. Kaya answered prayer. May mic na hindi ko na hinahawakan, pero naririnig ko rin yung sarili ko. Oh, Tomas, naririnig mo ba ako dyan? Kasi he always reminds me, you better hold the mic. I cannot hear you at the back. Wala si Kuya Andrew, wala si Brother Ben na kailangan marinig ang mic. Nay, naririnig mo ba ako? Naku, ngumingiti. Mukhang hindi. Oh, hindi bale. Binabasa niya yung, oh, yan si Kuya Andrew. Yan yung mga backseat na mga nasa likod. Kaya yun yung ating mga habit. Ngayon, pupuntahan natin. Ama namin Diyos sa langit, sa pangalan ni Jesus, tunay po na kami nagagalak. Dahil muli, binigyan mo kami ng panibagong buhay. Nakita namin ang umaga, naramdaman ng aming mga balat, ang lamig ng hangin. Naramdaman namin na sa aming paghinga, nakikita namin yung parang fume. Maraming salamat po sa iba't ibang karanasan ng buhay. At sa umagang ito, alam namin na may inihanda ka para sa amin na mabuti, dalisay at kapakipakinabang sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ihanda mo ang aming mga puso. Gawin mo itong matabang lupa na tatanggapin ang katotohanan ng iyong salita. Marami kaming naririnig, pero sa iyo lang namin nais makinig ng lubusan. Dahil sa iyo, lahat ng aming naririnig ay tama at may kabuluhan sa aming buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagsasabi ng Amen. Amen. Ngayon, ano ba ang pamagat ng ating pag-aaral? Ang pamagat nito, cultivating godly habits. Kasi nga meron tayong mga habits. Sa Tagalog, paghubog. Paghubog ng makadiyos na ugali. Kasi kailangan natin yon. Isang buhay na puno ng pag-ibig.
Iyon ang ating pag-aaralan ngayon. Ngayon, binanggit ko na kanina yung 2 Corinthians 5:17. Ngayon si Paul, meron din siyang sinasabi sa Colossians 3:12-17. Ngayon, basahin natin. Ano ba yung sinasabi dito ni Paul sa Colossians 3:12-17? Ang sabi niya, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. Yun yung sinabi. Verse 13, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taong tagasunod ni Hesukristo. Kaya nga yun nga, yung sinabi na tayo na tumanggap kay Hesukristo ay mga bagong nilalang na ang luma ay wala na at yung tayo ay mga bagong tao na. Ngayon, kung titignan natin dito sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Kolosa, doon sa verse 9 and verse 10, sinabi rin niya, alisin yung mga luma nating pagkatao at isuot yung ating bagong pagkatao para tayong nagbibihis ng damit. Inaalis natin yung maduduming damit at pinapalitan natin ng bagong kasuotan. Nasabi nga, nang tinanggap natin si Hesukristo, isinuot natin si Hesukristo para yung ating mga lumang pagkatao, yung ating mga maling gawain ay tatakpan ng kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin nang tayo ay makipagkaisa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na napag-aralan natin na even our faith is a gift from God. So, walang sino man sa atin ang makapagmamalaki na tayo ay nakakagawa ng kabutihan dahil ito ay galing sa Diyos. Ang tanging contribution natin ay ang ating mga kasalanan. Kaya sinabi ng Diyos, hindi pa man tayo gumagawa ng kabutihan, tayo ay minahal na ng Diyos. Parang yung mga sanggol, mga ating mga anak, mga apo, wala pa silang ibinibigay sa atin, pero tayo ay giliw na sa kanila. So ganon ang turing sa atin ng Diyos. Wala pa tayong ginagawa, mahal na tayo ng ating Diyos. To the point na ibinigay nga niya ang nag-iisa niyang anak para maging tao kagaya natin para sa ating kaligtasan. Because Jesus can come out from a carabao, pero hindi kalabaw ang ililigtas ng Diyos, kung hindi ang tao na may espiritu na hiningan niya nung tayo'y bigyan ng buhay. Kaya't si Jesus ay nagkatawang tao at gumamit ng tao para siya ay isilang
Kaya si Jesus, tinanggap natin bilang Diyos at bilang tao para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya yun. Kaya ngayon, dahil ito ang sinabi ni Pablo at sinabi niya nga sa verse 12, we are the elect of God. Paano tayo naging elect of God? Kung babalikan natin yung Ephesians 1 verse 4, even before the foundation of this world, we were chosen. Tayo ay pinili na ng Diyos. At yun nga, tinawag pa tayong holy. Ano ang sabi ng 1 Peter 1:15 to 16? God is holy and we are made to be holy. That doesn't mean that we do not sin anymore. But we are holy because our God, our Father, is holy. Kung ikaw, ang tatay mo ay banal, tayo ay binigyan niya ng pagiging banal. Bakit? Paano? Tayo nga nagkakamali, nagkakasala. Because we put on Jesus Christ. Siya na yung ating kasama. Pag tinitignan tayo ng Ama, hindi niya tinitignan kung sino tayo. Ang tinitignan niya is the righteousness of Jesus that we wear. Nasuot-suot na natin. Kaya yon ang ating laging aalalahanin. At ang sabi nga, di ba, we are called the beloved. Ano ang sabi ng 1 John 4:19? We are loved by God before we even learn to love Him. Kaya dito tayo ngayon pupunta. Yung mga sinabi ni Paul, yun yung mga katangian natin. Tapos sinabi niya ngayon na meron tayong mga bagay na dapat gawin. Mga bagay na gagawin natin na sinabi nga na kailangan maging mahabagin tayo, mabait tayo, mabuti tayo, mapagpatawad, mapagbigay. Pero paano natin gagawin ang mga bagay na iyon? At ang sinabi niya, gawin mo ito sa pamamagitan ng pagmamahal. Dito natin makikita yung pagkakaisa ng mga anak ng Diyos. Kaya ito yung sinabi niya sa Colosas. Ngayon, tayo naman sa ating mga buhay, paano natin magiging kinagawian na hindi na natin iisipin, paano magiging habit? Lagi ko itong sinasabi, anything that you do 10 times over will become a habit. Gawin mo. Pag nakakalimutan mo, sabi nga, there's always a start. We can always start. 1 to 10. Anything that you do 10 times over will become a habit. So ngayon, dahil nga ang ating topic, pag-aaralan natin, paano tayo mahuhubog na magiging makadiyos? Kasi lahat tayo na tumanggap kay Jesus, nais nating maging godly. Nais nating maging makadiyos. Ewan ko kung meron sa inyong gusto na maging maka-satanas. Wala naman siguro noon, di ba? Sa iba yun. Pero sa atin, na mga anak ng Diyos, sa lahat ng nakikinig at naririto, lahat tayo gusto nating maging makadiyos. Kaya ito, pag-uusapan na natin, yung mga habit na pwede nating i-develop. Unang-una, ano ang una nating dapat i-develop? Number 1, we have to have a life of prayer. Many people, let me rephrase it. Some Christians are afraid to pray. But this is the very first thing that a believer must have. Why? Because this is our connection to God. God who gave us life. God who always give us another breath of life is God. God who gave His one and only begotten Son for
the forgiveness of our sins. So, we have to connect. Prayer is not a duty. Prayer is not an expectation. Prayer must be a delight. Prayer must be something that you love to do. Something that you want to do more than anything else. A life of prayer. Kasi, yun nga, ang una nating makikita dito, Mark 1:35. Anong sabi ng Mark 1:35? The disciples were looking for Jesus. And in the morning, rising up a great while before day. Ibig sabihin, maaga pa, wala pang sikat ng araw. He went out and departed into a solitary place. And there he prayed. So Jesus Christ, the Son of God, loved God so much that he always find time to be with his Father in heaven because he loves the Father. And Jesus, who gave his life for us, whom we say we love, don't we want to be with him? Don't we want to talk with him? We all fell in love. Fell in love with our husband or boyfriends or whoever. That's falling in love. But the love of God is learning to love the Lord your God. Knowing who he is and what he is, make us learn to love him. We did not just fall in a crack. We learn to love him. And it is a gift that God has given us, that true love from him. Kaya, yun po ang ating dapat na maging motivation to pray, to be with a God who loved us first, more than the love that any man can give you. It is the love of God. So, we have to delight. We have to look for it. We have to enjoy. We have to rejoice. Speaking with God, not just in times that we need something, not just in time that we worry, not just in time that we have troubles, not just in times that our faith is being challenged. We go to our babies just to stay with the babies, just because we enjoy, we love it. So, we have to have a life of prayer. And if you don't have this yet, pray to the God who gives us life, to give us a life of prayer. And another example, Luke 5:16. At yun din, sinabi din doon na maraming beses siya ay biglang nawawala. Nawawala siya dahil kinakausap niya ang kanyang ama. He's praying. At sa Luke, anong nakita natin? Okay. So, sa Luke, yun nga, and he withdrew himself into the wilderness and prayed. So tayo din, kailangan natin na pumunta sa lugar. Yun nga, if we wake up in the morning,
dapat una nating sinasabi, salamat sa Diyos. Salamat Panginoon, binigyan mo kami. Binigyan mo ako. It's a personal prayer. Binigyan mo ako ng panibagong hininga ng buhay para makita ko ang magaganap ngayong araw na ito. Salamat Panginoon, ako ay nakakaupo, nakakatayo, nakakalakad. Salamat Panginoon na yung mga waste products ko ay nailalabas ko. Ako ay naiihi at nakakagawa ng number 2. Dahil kung hindi, hospital na kayo. Diba? Iyon yung ating nakakalimutan. Ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Salamat Panginoon na yung aking mata ngayon ay nakakakita. Hindi ako nagising na bulag. Salamat naririnig ko ang huni ng mga pot-pot ng sasakyan o ng ibon o ng kung anumang naririnig nyo. Kasi ibig sabihin, hindi pa kayo bingi. Salamat na kailangan kong umupo bago tumayo. Dahil pag biglang tayo, bababa ang aking presyon. Salamat, Panginoon. We have to thank God in every breath that we have. So don't think what to pray for. Sa katawan mo pa lang, ang dami na nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaya, wag muna nating abutin yung cellphones natin. Ang unahin muna natin, magpasalamat. Dahil pag hindi tayo binigyan ng Diyos ng kamay na marunong pumindot, hindi rin natin mabubuksan ang ating mga cellphones. At yun din, kaya nga sinasabi natin na unahin natin ang Diyos higit sa lahat. Paggising pa lang ng ating diwa. And that can be practiced. Instead of thinking, ay nako, papasok na naman ako sa trabaho, makikita ko na naman si ganito. Ay nako, ang dami ko na naman gawain, hindi ko alam kung matatapos ko sila lahat. That cannot change. But your thinking can be changed. Amen. Amen. So, kaya kailangan, yun nga, we must cultivate both our personal prayer and praying for others. Intercession. Kaya yung ginagawa namin sa umaga na nananalangin every day, that's intercessory prayer meeting. Because we've done our own prayer time, personal prayer time, bago kami pumunta doon sa intercessory prayer meeting. We pray for other people. At gayon din, paano natin to i-apply sa ating mga sarili? Kaya dito, we have to commit to a daily prayer. At yun nga, kung wala tayo nun, let's pray to the God who gave us life, to teach us, to make us, to encourage us, to delight in Him, to enjoy His presence. Because it is He who promised that He never leaves us nor forsakes us. So every day in our lives, God is present. Kapag akala nyo wala ang Diyos, akala nyo lang yon. Hindi kayo iniiwan, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kapag hindi natin siya nararanasan, nararamdaman, tayo ang may problema. Amen. Number 2, siyempre, sabi nga, lagi ko itong sinasabi, ang spaghetti hindi masarap pag puro noodle. Hindi rin naman siya masarap kung puro sauce. Kailangan pagsamahin mo para ma-enjoy mo, di ba? Yan. So, dadako tayo sa number 2. Ano yung number 2 na kailangang i-develop na habit? Meditating on God's Word. Meditation. Meditation. Lagi natin yung naririnig. How do we meditate? I've heard people say, oy, nabasa ko na yan. Yung Bible na yan. 2 ulit na nga from Genesis to Revelation. Nabasa lang. Para lang nagbasa ng comics. Pagkatapos basahin,
Nakalimutan na. Buti nga yung comics natatandaan eh. Kaya nga pagtulo yan eh, yung susunod na kabanata eh, alam pa yung nangyari. Parang yung sa TV, di ba? Yung mga series, yung mga tuloy-tuloy. Hindi yun nakakalimutan. Pero yung salita ng Diyos, bakit nakakalimutan? Kasi ini-skim lang, just for the sake of basa, kagaya ng prayer. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi lamang dahil, sabi ni pastor, magbasa ako ng Bible. Sabi ni Kristiyano, dapat nagbabasa ng Bible. So parang ang nangyayari, duty bound. Hindi dapat ganon. Dapat, yun nga, meditation. Lagi tayong merong delight. Lagi nating nagugustuhan dahil hinahanap natin. Dahil gusto natin. Parang sa pagkain, di ba? Pagkain na naman ako dahil mahilig ako sa pagkain. Kapag kulang sa lasa, alam ko agad kung ano kulang. Kapag hindi masarap, hindi ko na kinakain. Bakit? Tataba lang naman ako eh. Bakit ko pa kakainin? Dapat nung kakainin ko, yung mag-e-enjoy ako. Kaya alam nyo, maski sa trabaho, napansin nila. Sabi, panoorin mo siya kumain. Ako daw, panoorin kumain. Napapansin pala nila because I enjoy what I'm eating. Nakikita lang, yung iba kasi, kain lang ng kain. Para lang maibsan ng gutom. Pero hindi nila talaga nanamnam. Ganon din tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan na i-enjoy natin. Kailangan nginunguya-nguya natin. Binabalik-balikan natin. Kaya nga sabi ng Psalm 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord. And his law, he meditates day and night. So ganun din dapat tayo na para tayo magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos na ito ay maging personal, hindi lamang intelektual. Kailangan magkaroon tayo noon na malaman natin, makilala natin ng Diyos kung sino talaga siya. Ano yung mga personalidad ng Diyos? Kung hindi tayo nagbubulay-bulay ng salita niya, paano natin siya makikilala? Diba? Kailangan lumalim tayo sa pagkakakilala natin sa ating Diyos. At anong sabi ng Joshua? Joshua 1:8. Diba? Sabi naman ni Joshua, this book of the law shall not depart out of our mouth, but we should meditate day and night. Yun ang sinabi ni Joshua, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your ways prosperous, and then you will have good success. So dito naman din tayo, when it comes to success, what's the meaning of success? Ang success kasi ng mundo makaiba sa success ng buhay na walang hanggan. Ano ang kinalakihan natin? Uy, yung mga anak nyo, kailangan ipasok nyo sa magagandang eskwelahan para matuto. Kailangan maganda pinag-aralan para maging maganda ang hanap buhay. Ano nangyari? Naging abogado. Ngayon, number 1 na siyang sinungaling. Iyan ang standard ng mundo. Pinadala sa magandang eskwelahan, sa magandang university. Pag uwi sa bahay, I don't believe in Jesus anymore. Yung pala, nasa New Age movement na. Yun ba ang gusto natin? Yun ba ang gusto natin na maging ang ating mga anak? Kasi yun yung bagay na natutunan ko na itinuro ng Diyos sa akin na hindi, mali. Gusto natin silang maging makamundo. Gusto natin silang tanggapin ng mundo.
pero hindi tanggapin ng Diyos. Ang una natin dapat itinuturo sa ating mga anak ay kung papaano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung papaano sila magkakaroon ng reconciliation sa Diyos na nagbigay ng buhay sa kanila. Kaya we parents, we have to be transformed. Anong sabi ng salita ng Diyos? Romans 12:2. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos for us to be transformed by the renewing of our minds. Iyan ang ginagawa ng isinuot nating Hesukristo sa ating mga buhay nang tayo'y maniwala sa Kanya. Amen. Amen. Diba? Maganda. At yun nga, gaya ng sinabi rin natin, it is the Holy Spirit. The Holy Spirit renews our mind. Kaya, yun din ang ginamit ni Jesus sa scriptures ang ginamit ni Jesus. Titingnan natin yung Matthew 4:1-11. Yan yung storya ng si Jesus matapos siyang mag-fasting for 40 days. Diyan naman siya talagang tinesting ni Satanas. Ganon din tayo sa buhay natin. Marami tayong naging karanasan. Sabi natin, bakit ganon kung kailan ako naging Kristiyano? At saka naman ang daming dumarating na mga trials sa buhay ko. Kasi dito ngayon tayo, it's either we are being tested in our faith or we are being tempted to do what Satan wants us to do. Kaya hindi nawawala ang trials sa ating buhay. Pero may dalawang end yan. Kaya it's a tug of war. Whether you are being tried to grow more in the Lord or you are being pulled by Satan to go back where you were before. Kaya yun ang ating nakikita. At paano natin to ia-apply sa ating mga buhay? Then, we have to memorize just one verse every day. Write it in a card, in a 3x5 index card or whatever paper you have. Post it in front of your mirror. Or when you are cooking, put it in the kitchen. When you are washing, take it with you. Memorize one verse a day. And yun yung pwede nating gawin. Memorize and meditate one verse daily. And let's give the Holy Spirit a chance to groom us, to shape us. Kasi di ba, pinag-usapan na natin, God and God alone. Wala tayong contribution. It is a gift of God. So everything is from the Lord. We have to be settled in that truth. No contribution from us. It is all from God. Kaya yun. Memorize. O, diba? Dalawa na. Prayer, we have to practice. We have to ask that habit of prayer. Number 2, we have to meditate on the Word of God. And number 3, sabi nga, pag kinain na natin yung spaghetti kasama yung sauce and noodle, sarap, diba? So we are praying, we are meditating the Word of God. What happens next? We trust the Lord. We trust God because of our intimacy. Because we've learned from our meditation who God is, His character. So now, yung ating pagtitiwala, sabi nga, ano ba yung faith natin? Faith is trusting and
sumasang-ayon tayo sa Diyos. We're ascending to God of what He's saying. Yun ang ibig sabihin ng trusting in God. Kaya, sabi nga, ano yun? Ito, paborito. Proverbs 3, 5, and 6. Kabisado na natin yun, di ba? Trust in the Lord with all your heart, mind, and lakas nyo para marinig ko. Yeah. Diba? And we should never lean on our own understanding, but in all our ways, trust the Lord, diba? And He will direct our walk. Kung saan man tayo pupunta, ididirect tayo ng Diyos. Pangungunahan tayo ng ating Diyos. Kaya iyon, yun yung ating ano. At ang sabi ng Psalm 9:10, and those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. O diba? Sabi nga, ito, natutunan ko to kay Pastor Frank. Nangako na nga yung tao, tutuparin pa ba niya? O diba? Ang Diyos, hindi pwede yon. Kasi magiging sinungaling siya. Kaya nangako siya, kailangan niyang tuparin. Kaya tayo, kung tayo'y naniniwala at tayo'y kagaya niya, nagbigay tayo ng oras sa Diyos, di ba? Na indito tayo dahil ang Diyos ang tumawag sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng kalakasan sa atin. Sabi ng Philippians 2:13, yung ating mga iniisip at ginagawa, iyon ay mula sa Diyos. Kapag ito'y mabuti, siyempre. Kasi kung masama, hindi galing sa Diyos yun. Kaya yun. Kaya trust in God comes from knowing Him personally and not just intellectually. Kaya yun yung mga bagay na dapat nating matutunan as we meditate the Word of God. Hindi lang natin yun ginagawa out of duty and out of bound dahil sinabi kailangan gawin. Kung hindi, lagi nating aalalahanin, we delight. Gustong-gusto natin, hinahanap-hanap natin, ninanais natin na hindi tayo napipilitan. And we have to have that habit. Kaya we trust God not because of the circumstances. Na kapag tayo ay feeling natin okay tayo, wala tayong problema, we trust God. Pero pag dumating yung trials, nagwo-worry na tayo. Na wawala na tayo ng pag-asa. But God is an unchanging God. He can never change. He cannot change. Yun ang sinabi niya sa Malakay. Kaya dito, sabi nga ng Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung tayo nagme-meditate, dapat, natin yan, kapag dumarating yung mga trials, let us think of what God had promised to you. Past tense. Kasi naipangako na yun ng Diyos sa'yo, kinlay mo na, alalahanin natin yon. Kaya kailangan nating mag-meditate, nguya-nguyain ang salita ng Diyos. Kaya dito nga sa Romans 4:20-21, nakita natin si Abraham na dahil sa kanyang paniniwala, pagtitiwala sa Diyos, kaya siya ay sumunod sa sinabi ng Diyos. Kaya he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Yan yung Romans 4:20-21. And being fully convinced that what he had promised, he was also able to
perform. Paano natin i-apply ito sa buhay natin? Ito na. Kaya pagdating ng mga trials, pagdating ng mga challenges sa buhay natin, let us remind ourselves kung sino ang ating Diyos. Diyos na faithful, di ba? He is faithful. Yon, kaya anong dapat natin gawin? Kapag kayong mga bagay na ganito, maglagay tayo, mga journal natin, sulat natin, ano ang ginawa, ano ang ipinanalangin mo, tapos sinagot ng Diyos. Kailan sinagot ng Diyos? And then we are going through another trial, the same circumstance. So let us remember. At saka minsan, alam nyo, hindi nyo na kailangang isipin, ang Diyos mismo ang magpapaalala. Alam nyo, share ko lang, nung si Brother June in 2012, he had heart attack. At nasa trabaho ako, papunta ako sa trabaho. Nasa trabaho ako, papunta na ako sa ospital. Tapos, dahil ako ay nurse na nag-a-assist na mga open heart surgery, so yung isip ko, mabilis na yung takbo, ano yung mga mangyayari, ano yung gagawin. Pero alam nyo, pinigil ng Diyos yung pag-iisip ko. Alam mong sabi ng Diyos sa akin, wala ka pang apo. Wala pa akong apo kasi si Elijah dumating 2016. Nangyari yun sa kanya 2012. Yun lang ang sinabi ng Diyos sa akin, wala ka pang apo. Naalala ko yung panalangin ko kasi sabi ko, Panginoon, pahabain mo ang buhay namin. Makita namin yung aming mga apo. Panalangin ko yon noong bagong Kristiyano pa ako. Pero God reminded me, wala ka pang apo. And that removed all the worries that I was thinking. Because God has given me 100% assurance that my husband will not die. And then, yun naman, yun din yung mga bagay na bakit nangyari, and God made that a good testimony of our lives. May gustong sabihin ng Diyos sa iyo, sa Kanya, sa akin, sa amin, patotoo na ang Diyos ay mabuti. Dahil ang mga naha-heart attack, merong mga lugar sa puso nila na nag-i-scar, na nawawalan ng, kasi walang supply ng dugo. Pero sa kanya, walang bahagi ng puso niya na nagkaroon ng peklat. At ang sabi ng doktor, pagdating ko doon sa hospital, sabi niya, record-breaking yung asawa mo. In 17 minutes from the time of the attack, nalagyan siya ng stent. Nalagyan siya, natanggal ang bara. 17 minutes from his work to the hospital. So God is good. Kaya whenever I say God is good, because I have lots of testimonies of the goodness of God. With all conviction, God is good. Amen. Ang susunod natin, nasa pang-apat na tayo. Siyempre, papasok dito is a life of obedience. Obedience is very important, not because God said so, but because you've learned and understood the love of God. That we are delighted to obey God. And obedience is an evidence of genuine love of God. Partial obedience or delayed obedience is not obedience. Makikita natin yung storya ng buhay ni King Saul sa 1
Samuel chapter 15. Kasi dito, yung storya na sa verse 22, 23. Kasi nga, dito, sinabihan siya ni Samuel. Sinabihan siya ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel na yung Amalekites kailangan patayin, ubusin, lahat, maging ang mga hayop. Pero ang ginawa ni Haring Saul, mas natakot siya dun sa kanyang mga kasamahang sundalo. Dahil magaganda yung mga hayop, magaganda yung... kaya kinuha nila at ang sabi pa nila, i-offer naman nila sa Diyos. At gayon din, yung hari mismo, sinabi patayin pero hindi niya pinatay. Hinuli lang niya. Kaya ito, partial obedience. Ang Diyos, pag nagsabi, dapat kumpleto sinusunod natin. Marami sa atin, halfway ang pagsunod sa Diyos. Kasi nga, okay, lalo na sa topic ng pagbibigay ng kaloob. I wasn't planning to make this as an example, but God made me say this example. When it comes to giving, marami tayong katwiran. Marami tayong binabayaran, marami tayong... na tayo rin naman ang may gawa. Kaya hindi tayo nakapagbibigay, pero hindi natin nakikita na wala kang hanap buhay kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kalakasan. Hindi natin nakikita that we can never outgive God. If God take away the breath that we have, you can no longer work tomorrow. These are the things that I always keep in my heart and I tell people, giving should be motivated by love, by the love that we learn from God. Wala nang kwentahan. Baka mamaya may utang pa kayo. Kaya sabi ko nga, it's okay na ang Diyos ang magkautang sa akin. Wala nang kwentahan. Diba? Yung mga ganon. Kasi ang Diyos ang nagbibigay. And I have lots of testimonies about the goodness of God. Hindi lang pagdating sa monetary, pero the wisdom that God is giving us, that God is making ways, things that you cannot think or imagine na inilalagay ng Diyos sa harapan. Kaya, obedience is very important. Let it be our habit to obey God in the fullness of His Word. Letter by letter. Pati comma, pati period, exclamation, isama nyo na. But obedience out of love, make that a habit. Not the kind of God that you formed in your head, that you formed in your body, but the real God whom we cannot comprehend. Kaya yun ang ikaapat na habit na dapat nating gawin. Kaya pinag-aralan natin, we have to have a habit of prayer, a life of prayer, a life of meditating the Word of God, a life of trusting God, and a life of obedience. Obedience. Obeying God. Kung si Saul, hindi niya binigay yung full obedience sa Diyos, ano ang ginawa ni Jesus? Sabi ng Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross.
Kaya ito yung titignan natin. Jesus Christ, in His obedience to the Father, He fulfilled His work to save mankind, to save us. And paano natin yan i-apply? Apply natin sa buhay natin. In our prayer, ask the Lord, is there an area where I resist God's will? Meron ba sa ating buhay na hirap tayo o nagdadalawang isip tayo sa pagsunod sa Diyos? At iyon ay isubmit natin sa Diyos in obedience. Kasi yun nga, may mga bagay na hindi natin magawa, ayaw nating gawin. Kasi yun ang lagi kong sinasabi sa mga tao. Kung sino ka at kung ano ka, pinili mo iyan. Hindi ka pinilipit, hindi ka tinutukan ng barel, ginawa mo yan. You made your choice. So who you are and what you are, it's your choice. Amen. Ngayon, sabi nga yung apat na mga bagay na yon. Ngayon yung apat na mga bagay na yon, hindi naman natin yon magagawa kung wala yung panglima. Ano tong panglima? It is the habit of dependence. Dependence on the Holy Spirit. Yun yung panglima. Kasi nga, ang Diyos ang nagumpisa, ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at bukas, at nang tanggapin natin si Jesucristo, tayo ay sinelyohan ng banal na Espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, na sumasa atin. At siya yung hindi nang iiwan sa atin, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. So what we can do is to have the habit of acknowledging that the Holy Spirit is in me, with me, and for me. Yun ang dapat natin. Ano ang sabi ng Galatians 5:16-25? Dito natin nakita sa Galatians 22:23 the fruit of the Holy Spirit. Pero makikita rin natin doon sa Galatians 15 na sinabi nga na walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of your flesh. Ano ang sinabi ng Galatians 5:18? We are being led by the Holy Spirit. Tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ito yung ating mga pagbulay-bulayan na paano ba tayo lalakad sa banal na Espiritu? Paano ba tayo magkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu? Paano ko ba hindi magagawa yung mga dati kong ginagawa? So we have to raise our hands and surrender to God that we cannot do anything good apart from God. We cannot do anything good. Kaya wag tayong magmamalaki kapag tayo'y may mga nagagawang kabutihan. Kasi tandaan natin, hindi nanggaling yon sa sarili nating sikap. That's why there are some people who do not want to accept the Lord Jesus Christ out of pride. Because they thought they can do it. They thought they can save themselves. They thought that they can do things out of these material things that they possess. They thought that life is just like that when they die, that's it. Sana nga ganon, ano? Na kapag tayo namatay, nasa ataol, hindi na kumikilos, and that's it, tapos. But that's not the end of life. Our spirit will go back. It's either, our spirit will not die. It could be with the Lord or in hell with Satan. Kaya yun lang yung pupuntahan ng ating espiritu. So if we wanna have
everlasting life, that we choose Jesus Christ. If we want second death, aside from our physical death, then refuse to accept the Lord Jesus Christ. But God said, 1 Timothy, sabi niya, He wants all man to be saved. Kaya lang, yun nga. Kaya paano natin to i-apply? We cannot live a godly life in our own strength. We need the Holy Spirit. The Spirit empowers, convicts, and leads us. The fruit of the Holy Spirit marks a Spirit-filled life. Kaya paano natin to i-apply sa ating mga buhay? Dapat sa araw-araw nating pananalangin, sinasabi natin sa Holy Spirit, pangunahan mo ako, o banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga, hayaan mo akong mabuhay na nagmumula sa iyong kalakasan. Kaya dito natin sinasabi lagi that the Holy Spirit is not just a power. Holy Spirit is the third person in the Trinity. He has His own personality. Kaya nga kapag gumagawa tayo ng hindi maganda, we grieve the Holy Spirit. Siya yung unang nalulungkot. Bakit hindi natin marinig ang tinig ng Diyos? Kasi siya ay napipighati dahil sa ating mga ginagawa, iniisip. Yon. Kaya sabi, apat na yung ating application sa buhay. Kaya tandaan natin, panalangin, meditation, pagnguya-nguya ng salita ng Diyos, pagtitiwala sa Diyos, at ang pang-apat ay sumunod sa sinasabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kakayanan na gawin ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. At ang panglima ay pagkatiwalaan natin ang banal na Espiritu ng Diyos na tayo'y pangunahan sa ating mga buhay. Pang-anim, nako, ito na, marami-rami dito ang tatamaan. Sige, puntahan natin yung ating pang-anim. Hindi pala to, pang-pito pala yun. Yung pang-anim muna. Sige. Generous heart, giving to God and others. Giving to God and others na topic na natin kanina ng konti, yun nga, na sabi ng 2 Corinthians 9:7, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, but God loves a cheerful giver. So tayo, yun nga, sabi ko kanina, magbigay tayo dahil natutunan nating mahalin at kilalanin ng Diyos. Hindi tayo napipilitan kung hindi nakikita natin ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Na tayo'y ginigising, na tayo ay binibigyan ng physical strength, at higit sa lahat, hingin natin sa Holy Spirit na bigyan tayo ng spiritual strength. At ang sabi ng Proverbs 11:23, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Kaya yun, hindi tayo nagbibigay ng pera lamang. Sabi nga, magbigay tayo. Kaya nga lagi kong sinasabi, we are given the chance to redeem our time, talent, and treasure. Lalo na tayo ngayon, kagaya ko, nagkakaedad na. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, binigay ko na yung aking panahon na palakihin yung aking mga anak, yung para sa aking sarili. Ngayon naman, nais kong ikaw ang paglingkuran ng lubos-lubusan. Noon kasi, nung bata-bata ako, sabi ko, kung ako lang sana, matandang dalaga o hindi nag-asawa, full-time sana ako. Yun yung mga ganon. Pag bagong Kristiyano tayo, medyo may mga tayo may mga ganon. Kaya, pero sabi ko nga, we can serve the Lord. At si Pastor Frank, si Kuya Rene, ang nagbigay sa akin ng isang
word noon na kung ano yung calling ko. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Kaya yun naman ang ating ginugusto natin. Giving to God our strength, our talents, and our treasures. At hindi lang yon. Sabi nga kanina sa Colossians, kailangan maging mabait, mabuti tayo sa ibang tao. Sabi nga, di ba, anong sabi ng James? Sabi ng James na if we have faith but we don't do it, it's nothing. Kaya yung ating pananampalataya, kailangan may bunga. May bunga na tayo gumagawa, tayo kumikilos, makakita ka ng taong nangangailangan. Kung meron tayong kaparaanan, tulungan natin. Kung wala tayong kaparaanan, samahan nating manalangin. Yun naman, di ba? Sabi nga kapag tayo dumadaan sa mga trials, yung trials natin naiibsan kapag tayo ay tumutulong sa mga taong kapwa natin na dumadaan ng parehong trial. Kaya yun. At ngayon, pupuntahan naman natin yung pang-7. Sabi nga, a forgiving spirit. Let us make a habit to have a forgiving spirit. Kasi, anong sabi ng Ephesians 4:32, sabi dito, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Kailangan nating magpatawad. Kahit na ano pang naranasan natin, kasi utos yun na magpatawad tayo. Dahil tayo, bunga rin ng pagpapatawad. Kaya ano yung storya ng Matthew 6? Anong sabi ng Matthew 6:14-15? For if you forgive men in their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither your Father forgive your trespasses. So yun, tsaka nakuha natin yung storya ng yung servant, unforgiving servant, di ba? Sa book of Matthew, chapter 18, yung servant na pinatawad ng hari, paglabas niya, nasa lubong niya yung may utang din sa kanya, hindi niya pinatawad. O kaya ang ginawa ng hari, pinatawad siya at pinatay sila. So ganun din tayo, di ba? Bunga tayo ng pagpapatawad ng Diyos. Sino tayo para hindi magpatawad? Kahit na ano pang kasalanan ang ginawa nila sa atin. Kasi partiya ng obedience. Obedience. Sabi nga, you can forgive but you cannot forget. How can that be? Kasi yun yung mga bagay na yung pagpapatawad is a choice. Pinili natin magpatawad dahil sa pagsunod sa Diyos. Ginagawa natin yung pagpapatawad para sa sarili natin. Kasi merong iba, yun nga, kung ayaw tanggapin yung pagpapatawad na hinihingi mo, ano magagawa mo? You can set goal for yourself, but you can only desire for other people. Now, kung ayaw tanggapin yung hinihingi mong pagpapatawad, nasa kanya na yon. Pero ikaw, ginawa mo yon out of obedience sa salita ng Diyos. Pinatawad mo siya. And this, when you do that, doon mo ngayon mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Kasi doon niya ipakikita sa iyo na unti-unti na nahihilom, gumagaling yung sugat na nagawa sa iyo ng tao. Up to the point na makikita mo na nararamdaman mo na, uy, natitignan ko na siya. Uy, na hindi na ako naiinis kapag naririnig kong may nangyayaring maganda sa buhay niya. At ang panghuli, uy, naipapanalangin ko na siya. Because you obey what God has told you. To forgive, it is not our right to be unforgiving. Ang sinabi niya, magpatawad ka kasi ikaw bunga din ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano that is disobedient in the Word of God,
that you do not forgive others, and you will not find peace. Kasi yun yung ating buhay. Dapat, kung tayo nabubuhay sa piling ng Diyos, meron tayong kagalakan, kapayapaan, dahil puno tayo ng pag-ibig. Kapag wala kang kapayapaan, merong nangyayari. Hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Amen. At application, paano natin to i-apply? E di manalangin tayo na ipakita ng Diyos sa atin kung tayo ay mayroong unforgiving spirit o unforgiving, and we choose to forgive and pray for that person. Naalala ko yan nung ako'y naging Kristiyano. Nakatatapos ko lang nung series ng Bandage Breaker ni Neil Anderson. Ngayon, nananalangin ako sa Panginoon. Panginoon, sabi ko, kung meron akong mga tao na nasaktan, ay ipaalala mo sa akin. And then, merong isang ospital kaming pinupuntahan. Punta ako doon. Tapos, pinaalala ng Lord sa akin. Sumama ang loob ng taong yun, ng isang nurse sa akin. Sabi ko, Lord, pagdating doon, kung totoo yan, paalala mo sa akin. Ako, doon na ako sa ospital. Naalala ko, doon. Sabi ko, naku, wala na, hindi naman si Satanas ang kinausap ko, ang Diyos naman. So, pinaalala niya na si Cora, sumama ang loob sa akin. Sabi ko, Lord, kung totoo, bigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-usap. Naku, eto na. Dalawa lang kami. Naglilinis kami ng instrumento. And doon si Cora. Sinabihan ko si Cora, Cora, sabi ko, kung meron akong nagawang kasalanan sa iyo, patawarin mo ko. Naku, umiyak. Naku, patay. Sabi ko talagang may ginawa akong kasalanan sa kanya. Umiyak eh. Tapos yun, sinabi niya kung bakit sumama ang loob niya sa akin. Tapos, pero nasettle yun. Kaya yun yung God is good, na kung tayo'y magiging tapat sa Diyos, ang Diyos ay higit na tapat sa atin. Kaya talagang sabi nga, yun nga, lahat ng ito, doon sa nabanggit natin, this, number 8, kailangan lahat ng ating mga gagawing habit must be innervated by the love for God. Lahat ng iyon gagawin natin bunga ng pag-ibig natin sa Diyos. Kasi iyon ang source of all the godly habits. Kasi kung hindi rin lamang naman dahil sa pag-ibig ng Diyos na ating natutunan, lahat ng ating pinag-usapan ngayong umagang ito ay magiging obligasyon lang. Magiging gagawin lang natin out of obligation and not out of love. Kaya sabi ng 1 Corinthians 13, 1-3, though I speak with tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains but have not love, I am nothing. And though I bestow all the goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits nothing. Kaya yun yung ating sinasabi. At alam naman natin, anong sinabi ng Matthew 22, sabi nga, di ba, 38. This is the first commandment, 39, second commandment, love the Lord your God. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And you shall love your neighbor as yourself.
Anong sinabi ng Colossians 3:14 kanina? But above all this, put on love, which is the bond of perfection. So, without love, all habits become empty religious actions. So, we have to have the love that we learn from God. And it's always my prayer, Lord, give me just an iota of your love. And that is more than enough. Sabi nga, how can we apply this? Ask God, am I doing this out of love for God and others? If not, realign my heart. So, in conclusion, a call to cultivate godly habits. Paano ba natin huhubugin yung paano tayo magiging makadiyos sa ating mga ginagawa? Number 1, we have to be consistent. In everything, consistency is very important. We have to be consistent. Hindi pa bago-bago. Kailangan laging we have to be consistent. Make time for prayer, meditation, and dependence on God. And number 2, it has to be Christ-centered. Keep Jesus as our motivation. Kailangan si Jesus ang ating motivasyon. Ginagawa natin dahil kay Jesus. At number 3, Spirit-led. Diba? Sabi nga, kailangan we have to rely on the Holy Spirit. Yung kanyang kapangyarihan at hindi galing sa ating mga sariling kalakasan. Ngayon, ang tanong natin dito, which habit do you need to focus on strengthening ngayon? Write it down and commit it to prayer. Saan tayo may pagkukulang? Ano yung mga bagay natin? Ano yung mahina natin? Saan tayo mahina? Kaya sa panalangin ba? Sa pagbabasa ba ng salita ng Diyos with meditation? Sa pagtitiwala ba sa ating Diyos? O sa pagsunod sa ating Diyos? At yun nga, lahat ng ito hindi natin kayang gawin kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu that gives us strength. Amen. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa pangalan ni Jesus, tunay po at sa kapangyarihan mo, o banal na Espiritu ng Diyos, na ibinigay mo sa lahat, na lahat sa amin, ang lahat ng aming pangangailangan, ang lahat ng aming dapat gawin. Salamat sa iyong presensya sa aming mga buhay. At sa inyo namin ipinagkakatiwala ang mga bagay na aming narinig mula sa iyo, na tunay na ito ay magbigay ng tunay na pagbabago sa aming buhay, tunay na maranasan namin na ikaw ay aming ibigin. That we will find ourselves delighting in you. That we will find ourselves enjoying in your mighty presence. In your mighty presence alone. We praise you, Lord. We thank you, Lord. Because of your goodness. Because of who you are and what you are. That you've changed us. That you made us, Lord. Who we are and what we are. We bless your name and we honor you. In Jesus' name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Amen.